Naawa ako sa kalagayan ni nanay. 5 taon na siyang ganito. Una ay mild stroke lang naman pero di naglaon ay na-stroke na talaga si nanay. Ate, ako nang bahala kay nanay. Pumasok ka na. Nakangiting sabi sa akin ni Sue at kinuha nito ang tasa mula sa akin. 3 na lang kaming magkakasama. Ako, si nanay at ang nakababata kong kapatid na si Sue. Nakakulong kasi si kuya at namatay naman si tatay nung 10 taon pa lamang ako, kaya si nanay na ang nagtrabaho para sa amin. Yun nga lang ay na-stroke naman siya. Nung 15 anyos pa lamang ako, doon ko naman nakilala yung walang hiya kong boyfriend na tinuruan ako maging drug pusher at naging mitya ng kamatayan ko. Ito rin ang dahilan kung bakit pilit kong pinagtsatsagaan si Luisa dahil sa bawat buwan na may babae akong dinadala sa kanya ay may porsyento akong nakukuha. Mukhang malalim na naman yung iniisip mo . Seryosong umumpo sa tabi ko si Ryan at sa kabilang gilid naman ay si Orange. Buti pa tong dalawa na to ay masarap ang buhay. Biruin mo, isa ng engineer si Ryan at isa na rin itong nagpapatakbo ng negosyo nila at kahit ganun ang ending ng love story nila ni Ayin ay nanatili itong matatag. Si Orange naman ay malapit nang makagraduate, naging sikat na rin siya na modelo kaya naman lalong tumaas ang self-confidence ng mga ito. Ako na lang ata sa aming tatlo ang walang patutunguhan sa buhay. Lagi na lang ako nasasabit sa mga gulo. Wala namang isip yan si Kat kaya walang iniisip. Maliban na lang kung na-invade na ni Luis ang inosenteng pag-iisip ni Kat, masama kung tiningnan si Orange sa sinabi niya. Ako naman ang nakita niyang asarin. Minsan na nga lang kaming magkita-kita dahil sa busy ang schedule ng bawat isa ay aasarin niya pa ako. Sa bagay, may point din naman siya roon. Malapit nang ma-invade ni Luis ang mga pagkatao ko. Yung utak kasi matagal na itong mulat sa mga kabulastugan. Sira, sa'yo palang mawawala na ako. Sa kainosentehan, natawa naman sa amin si Ryan. Nagtataka talaga ako kung bakit bang iba to si Ryan. Kay Luis, magpinsan naman sila pero si Luis may sayad. Minsan pa nga ay may split personality pa ang lalaking yun. Huwag kang bastos yan. Kat, hindi naman kita kinakana at pinagpapantasyahan. Kahit kailan kaya huwag kang assuming. Lalong lumakas ang pagtawa ni Ryan na kumuha ng atensyon ng mga tao rito sa restaurant. Linti kasing bibig ni Orange, walang preno at ang lakas ng loob na sabihin na assuming ako. Minsan nga hindi ko siya naging crush kahit na gumapo pa siya sa kagwapuan. Kinurot ko ito sa tagiliran na kinairay naman niya. Buweset, bakit ba napapalibutan ako ng mga lalaking manyak? Wow! Troy, pati ba naman si Kay gusto mong gapangin? Napalingon kaming tatlo sa bagong dating. Isa pa tong si Knight, mala-orange din ang pag-ugali. Nagtama naman ang mga mata namin ni Luis. Halata mo na inis ito sa akin kaya inirapan ko naman siya. Tarantado, paano ko gagapangin kung nakaupo? Napapalibutan yata ako ng mga abnormal na magkakaibigan. Si Ryan at si Light lang talaga ang matino sa kanilang 5. Gago, kunwari ka pa, kahit nga nakatuwad o nakatayo, gagapangin mo, yun pa kayang nakaupo. Bigla naman akong nasamid sa naging sagot ni Knight. Ang babastos kasi ng bibig nila at talagang hindi nila naisip na may babae silang kaharap. Hoy, manahimik nga kayo, may babae tayong kasama. Thank you talaga kay Ryan, napaka-gentleman niya talaga. Hindi na siguro kailangan na ipagtabuyan ka pa ni Kat para lang malaman mo na hindi ka kailangan dito. Naibaling ko ang atensyon ko kay Luis Sak na seryoso ang mukha. Talagang siya pa ang nagtaboy sa akin. Ang kapal talaga ng pagmumukha ng lalaking ito. Kung makapag-utos naman siya, parang kaming dalawa lang ang magkasama. Wagas tapos ngayon pinapalayas niya ako dahil nandito na mga kaibigan niya. Ang kapal. Hindi mo to kailangan paalisin, no? Aalis ako. Kahit ang totoo ay wala pa akong balak na umalis dahil ililibre raw ako ni Ryan ng lunch. Come on, Kat, saluhan mo muna kaming kumain. Sabay na tayong bumalik sa ospital pagkatapos.
Makahulugang ngumiti sa akin si Light dahil malapit din sa akin si Light ay hindi na ako umalis. Mainam na rin kasi na may kasama akong pabalik sa ospital mamaya. Doon kasi sa pinagtatrabuhan ni Light, ako nag-OJT. Kaya madalas kami nitong magkakasalubong. Isang katutak naman ang inorder nilang pagkain. Mga barako kasi ang mga ito, kaya ang lalakas kumain. Ngayon ko lamang naisip kung bakit ba sabay-sabay nagla-lunch ang mga ito. Madalas kasi nasa LNB lang sila nagkikita-kita. Kat, hindi ka dapat nag-dieta. Kumain ka ng marami. Nagulat naman ako nang lagyan ni Orange ng sangkatutak na ulam at kanin ang plato ko. Hoy, bibitayan mo ba ako? Paano naman kasi parang hindi na ako abutin ng bukas sa dami ng nilagay niya. Huwag kang pabebe dyan ha. Kat, kung hindi ko alam na isang kaldero ka kung kumain, natatawang sabi ni Orange na ikinapula ng pisngi ko. Paano ba naman kasi ay pinagtawanan ako ng mga ito? Pweset, laging na lang akong ipinapahiya sa mga ito. Nawawala tuloy ang katarayan ko sa kagagawa ni Orange. Lente ka, Orange, ikaw nga. Sandok pa gamit mong kutsara. Kinurot ko naman ang tagiliran nito. Pero hindi na siya na tinag sa pagtawa. Paano ba naman ay firm na ang muscles nito. Hindi tulad noong mga bata kami. Hindi na natuloy ni Orange ang sasabihin ng biglang tumayo si Luisa. Lahat kami dito ay nagkukulitan pero siya napakaseryoso niya. Sinusumpong na naman ito kaya ang lalaking ito ng pagiging baliw. Saan ka pupunta? Luis, tanong ni Ryan kay Luisa pero imbis na kay Ryan tumingin ay binaling nitong atensyon sa akin. We have to do something. Seryoso pa rin siyang nakatingin sa akin pero kinikilabutan ako sa mga tingin niya sa tuwing si Luis kasi ang titingin sa akin ay nanunuot hanggang sa buto ang mga tingin niya. With Kat? Tanong naman ni Orange dahilan para makuha nito ang atensyon ni Luis. Yeah, tipid nitong sagot at walang sabi-sabing hinablot ako patayo at palabas ng restora. What the Bigla na lang kasi niya akong binalibag sa loob ng kotse at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Kung gusto mong magpakamatay, huwag mo ko idamay please. Kahit kasi naka-stop na yung traffic light, nakagupa rin siya at sobrang bilis ng pagpapatakbo niya. Nakakala mo ililipad na kami. Maawa ka naman, ayoko pang mamatay na birhen. Balak ko pang mag-asawa. Luis, napapikit na lang ako na makita ko ang truck na kasalubong namin. Doon ay biglang niliko nito ang manibela at bumunggo kami sa isang puno. Napahawak ako sa noo ko nang humampas ito at nang maramdaman ko ang kirot dito. Shit! Pinunasan ko ang dugo sa noo ko at nilingon ko si Luis. Time-time lang itong nakatitig sa labas na parabang wala lang sa kanya ang nangyari. Kahit ramdam ko ang kirot at pagkahilo ay pilit akong bumaba ng kotse at mabilis na umikot sa kabila. Doon ko nakita na may dugo rin ito sa noon niya. Luis, tawag ko rito pero wala itong imik. Napayo ko na lang ako at napapuntong hininga. Gusto ko siyang sigawan at gusto kong magalit pero hindi ko kaya. Alam ko naman na isa itong sa mga unconscious reaction niya nang dahil sa psychotic disorder nito. Fuck! Pinaghahampas nito ang manibela at inumpog ang sarili rito. Mabilis ko itong niyakap at pinigilan pero tinabig lang ako nito. Luis, calm down. Inabot ko ang bag ko at mabilis na kinuha roon ang gamot. I injected him to make him calm. Kita ko ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. Tanda na hindi nito gusto ang mga nangyari sa kanya. Walang sabi-sabi ko itong niyakap ng mahigpit. Oo, masama siguro siya kung iisipin. He can hurt anyone or worse ay baka makapatay pa siya. But it's not his fault. It is Will. Don't leave me, he whispered. I shook my head and kissed his forehead. I'm not. I will never leave you, Zach. Cat point of view. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko si Light. Good morning, Doc. Masaya kong bati kay Light. Natatawa naman nitong kinulo ang buhok ko.
In fairness, ang gwapo talaga nitong si Light. Mabait pa kaya naman napakaswerte ni Sunny sa kanya. Light na lang. Magkaibigan naman tayo. Sabay kindat pa nito. Nakangiti at iiling-iling itong kinuha ang isang maliit na tray at naglagay roon ng face mask. Isa kasi sa mga kinagaanan ko ng loob sa kanila ay si Light. Mas madalas ko rin siyang kasama ngayon kaysa sa dalawa kong kababata dahil sa parehas ang linya ng trabaho namin. Okay, Light. Pag tayo lang, mahirap ang marinig ako ng instructor ko. Demerit pa ako nang wala sa oras. Tumango naman ito sa akin at akmang gugulin ulit ang buhok ko nang kumunot ang noo nito. What's that? Sabay turo nito sa noo ko. Napahawak naman ako roon at naalala ko yung sugat ko sa noo. Nung bumangga kami ni Sak sa puno, wala to. Nauntog lang ako sa pader bigla. Kaagad na ako nag-iwas ng tingin kay Light at nagmamadali ng inayos ang mga gamit para sa operasyon na ididimo sa amin. Come on, Kat. Sinasaktan ka na ba ngayon ni Louisak? Hindi no? Nagtaas ito ng kilay na parang hindi makapaniwala sa agaran kong pagsagot. Napabuntong hininga ako bago ko siya tiningnan. Okay, hindi naman niya ako sinasaktan. Isa pa, aksidente lang yun. Bumunggo kasi kami sa puno, kaya yun. Totoo naman na hindi ako sinasaktan ni Isaac. Kung nasaktan man niya ako, hindi niya yun sinasadya. Hindi sa kinukontra kita, pero naisip ko lang ha. Kasi mali ang tinutolerate mo mga gustong gawin ni Louisa. You feed his hunger. Seryosong sabi nito. Alam ko naman ang gustong sabihin ni Light. Kaming dalawa ang nakakaalam kung anong tunay na pinagdadaanan ni Luis at siya lang din ang madalas kong makausap tungkol dito. Kat, kung talagang willing ka na tulungan si Luis para gumaling siya at makontrol niya ang mga violent reaction at yung kasabikan sa interest nito, panandali nitong huminto at diretsong tumingin sa akin. Nakita ko ang concerned at sincerity sa mga mata niya. Hindi ito ang unang beses na pinagsabihan ako ni Light, pero lagi ko lang yun binabaliwala. Sa tingin ko, dapat mo nang itigil ang pagkonsinti sa ginagawa niya. I know, mahirap dahil may violent reaction siya towards you, but you're the only one who can help him. You are his superior. Kat, sa'yo siya na naka-base and you have to take it as an opportunity to change him for a better one. Gets ko naman lahat ang sinasabi ni Light, pero hindi ko alam kung paano magsisimula at kung paano ko siya matutulungan sa paraan na hindi niya masasaktan ang sarili niya. Isa pa ay natatakot ako. Natatakot ako sa hindi malamang dahilan. If you want him to save then, do something better. But still, it's your choice. Tinapik-tapik nitong balikat ko at umalis na. Ang hirap kasing sumugal sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano magiging resulta. Kung gagawin ko ba yun, magbabago ba siya? Magiging okay ba siya? Ako, paano ko harapin yung isang pagkatao ni Luis pag nagagalit siya dahil lang sa hindi ko na ibibigay ang gusto niya? Ayoko nang maulit ang ginagawa niya noon sa akin na magalit ito ng gusto. Luis, sigaw ko nang wala akong tao na nadatnan sa unit nito. Ibinaba ko na lamang ang pinamili ko at akmang aalis nang marinig ko ang paghikbi, pero halata mo na pigil ang pag-iyak nito. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang ingay na yun. Nakaramdam ako ng takot habang papalapit ako sa kwarto nito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at halos lumuwa ang mata ko sa nakita ko. Isang babae na walang ni isang saplot sa katawan ang nakatali sa apat na sulok ng kama habang may piring at takip ang bibig nito. Hindi ko alam kung lalapit ba ko o hayaan na lamang siya, pero nanaig ang pagiging babae ko. Naawa ko sa kalagayan niya. Mabilis kong inalis ang piring at ang pagtatakip ng bibig niya. Tinakpan ko ang bibig nito nang may balak itong sumigaw. Lentek, pag naabutan kami ni Luis dito, tiyak ako na hindi lang second base ang aabutin ko sa kanya. Psst, calm down. I'm going to help you, but please shut your mouth. Naiiyak namang tumango ang babae sa akin kaya mabilis kong inalis ang pagkakatali rito. Dinampot ko ang mga damit nito at nailing na lang ako na makita ko na may dugo ang bedsheet.
Mali ang pinagagawa ko. Hindi ko dapat siya kinukonsinti. Na makapagbihis ang babae, tinungo na naman ang pinto. Pagbukas ko nito ay hindi ko inaasahan na naroon na si Luis. Where the hell are you going? Matatalim ang mata nitong nakatingin sa akin. Ramdam ko rin ang pagtago ng babae mula sa likuran ko. Takbo! Sigaw ko sabay tulak kay Luis. Mabilis na nakaalis ang babae. Samantalang nahatak ni Luis ang paa ko. Pak! Let me go! Natatakot ako sa mga klase ng tingin niya. Oo, kaya kong harapin ang matalim niyang mga mata, pero hindi ngayon. May iba sa mga klase ng tingin niya at alam ko na hindi si Luis ang karap ko. Mabilis ako nitong binuhat at hindi ko alam kung paano mangyari na ako ang nakatali sa kama ngayon. Masyadong mabilis ang pangyayari at kahit anong laban ko ay mas malakas siya sa akin. I wanted to cry pero pinipigilan ko kahit pakusa ng tumutulo ang mga luha sa mga mata ko. You'll pay for it, Kat. Please, no. Napapikit na lang ako nang warakin itong suot kong damit at marahas na tinanggal ang suot kong bra. Nakaramdam ako ng init na namuo sa buong katawan ko nang angkinin ng mga labi niya ang dibdib ko. Magkahalong takot, kaba at kakaibang init ang nararamdaman ko sa ginawa niya. Mabilis nitong tinakpan ang bibig ko ng kamay niya habang ang isa naman ay naglalakbay patungo sa pagitan ng hita ko. Nagpumiglas ako nang maramdaman ko ang mga kamay nito